Alex Ayala. Like, Oh my gosh. she's already Ang 21 anyos mula sa Pilipinas at ang kanyang Canadian partner, parehong gumagawa ng kanilang 8th Open Mixed Doubles debuts, ay basta na lang bumagsak sa isa sa mga pinag-uusapang tandem sa buong torneo. Ang power couple ng tennis, isang Grand Slam semifinalist at isang minamahal na veterano ng Pransya, ay natanggal sa straight sets. Walang nag-akalang ganito ang magiging katapusan. Isang wildcard. Ang tumapak sina Alex Ila at Felix Auger-Aliassime sa court ng Arthur Ashe Stadium, alam nilang papasok sila sa isang bagay na espesyal. Pero kahit sila mismo ay hindi inaasahan kung ano ang malapit nang mangyari. Ang kanilang mga kalaban, sina Elina Svitolina at Gael Monfils, ang mag-asawang power couple ng tennis, ang tandem na pinag-uusapan ng lahat. Si Svitolina, ang bituin ng Ukraine na umabot na sa semifinals ng Wimbledon at Elite Open, ay isa sa mga pinakarerespetadong manlalaro sa KT Tour. Si Monfils, ang minamahal na veterano ng Pransya, ay naglalaro ng kanyang farewell season, kaya ang AT Open na ito ang kanyang huling pagpapakita sa Flushing Meadows. Pagkasama, kinakatawan nila ang lahat ng nagpapakilig sa mixed doubles, karanasan, chemistry, at ang uri ng star power na nagpupuno ng mga stadium. Pero mayroon sina Ila at Auger-Aliassime na wala ang power couple, momentum. Ang Filipina sensation ay katatapos lang sirain ang kanyang 0-2 course laban kay Iva Jovic sa Stars of the Open exhibition na nagpapadala ng mensahe sa mundo ng tennis na handa na siya para sa pinakamalaking entablado. Ang Canadian World number 4 ay matagal nang hinihintay ang partnership na ito. Tinatawag itong isang magandang pagkakataon para maranasan ang tinatawag niyang Ila effect. Parehong may malalim na koneksyon ang dalawang manlalaro sa Rafa Nadal Academy sa Mallorca, kung saan nag-aral si Ila ng bahagi ng kanyang development at nag-training si Auger-Aliassime sa ilalim ni Tony Nadal. Ang isang kasaysayan na iyon ay lumikha ng agarang chemistry na hindi kayang pantayan ng mag-asawa. Ang wildcard entry sa 16 na team main draw ay simula pa lamang. Ngayon, gagawin na nila ang kanilang 8th Open Mixed Doubles debut laban sa isa sa mga pinag-uusapang tandem sa buong torneo, sa harap ng punong Arthur Ashe Stadium. At ang Ila effect ay malapit ng gawing selebrasyon ng pagmamalaki ng Pilipino ang isang Grand Slam debut. Nang i-anunsyo ang draw, iisang laban ang binakura ng mundo. Ng tennis, Svitolina at Monfils laban kina Ila at Auger-Aliassime. Ang mag-asawa ay kumakatawan sa lahat ng nagpapakilig sa mixed doubles, karanasan, chemistry, at ang uri ng star power na nagpupuno ng mga stadium. Si Monfils, ang minamahal na veterano ng Pransya, ay naglalaro ng kanyang farewell season, kaya ang AT Open na ito ang kanyang huling pagpapakita sa Flushing Meadows. Ang kanyang career ay natukoy ng nakakahingang athleticism, highlight reel na tira, at kagalakan sa laro na nagpaging isa sa kanya sa mga pinakamamahal na manlalaro sa tour. Si Svitolina, ang bituin ng Ukraine na umabot na sa semifinals ng Wimbledon at Elite Open, ay dating world number 3 na may Olympic bronze medal at malalalim na Grand Slam run sa kanyang pangalan. Magkasama, kumakatawan sila sa isang matinding hamon. Pero ang hamon ay may kaakibat na komplikasyon. Dahil may problema ang power couple, ang format. Binago ng 80th Open ang mixed doubles event noong 2025. Pinaikli ang mga laban sa best of 3 sets na tig-4 na games. May match tiebreak sa 40 tandang bawas 40. At may 10-point match tiebreak na pumapalit sa third set. Tanging ang final lang ang lalaruin sa tig-6 na games. Ang format na ito ay nagbibigay gantimpala sa mabilis na simula, agresibong paglalaro, at kaisipang matalas kaysa sa pangmatagalang tiyaga. At sina Ila at Auger-Aliassime ay binuo eksakto para dyan. Ang agresibong baseline game ni Ila at ang malakas na serve ni Auger-Aliassime ay perpektong tugma sa pinaikling format. Parehong mula sa matitibay na performance ang dalawang manlalaro, si Ila mula sa kanyang makasaysayang titulo sa Washington at takbo sa Wimbledon, at si Auger-Aliassime mula sa isang kampanya sa Cincinnati na umabot sa round of 16 na. Sila ay bata, gutom, at handang patunayan ang sarili sa pinakamalaking entablado. Ang wildcard entry sa 16 na team main draw ang nagbigay sa kanila ng pagkakataon. Ngayon, ipapakita na nila sa mundo ng tennis na nararapat sila. Ang power couple na hindi makakasabay ay malapit ng matutunan ng matinding leksyon. Sa isang format na nagbibigay gantimpala sa bilis at agresyon, ang kabataan at gutom ay maaaring maging pinakamalaking kalamangan.
Nang tumapak sina Alex Ila at Felix Auger-Aliassime sa court ng Arthur Ashe Stadium, agad na naging malinaw ang isang bagay, hindi ito basta random na tandem. Isa itong partnership na itinayo sa pundasyong mas malalim kaysa sa nalalaman ng karamihan ng fans. Ang tandem ni Ila at Auger-Aliassime ay tumanggap ng wildcard sa 16 na team main draw at humaharang sa kanilang daan ang isa sa mga pinaka-intriguing na pares sa buong torneo, ang mag-asawang sina Elina Svitolina at Gael Monfils. Pero mayroon sina Ila at Auger-Aliassime na hindi kayang gayahin ng power couple, iisang kasaysayan. Parehong may malalim na koneksyon ang dalawang manlalaro sa Rafa Nadal Academy sa Mallorca, Espanya. Nag-aral si Ila ng bahagi ng kanyang development sa prestihiyosong academy, habang nag-training si Auger-Aliassime doon sa ilalim ni Tony Nadal, ang tiyuhin at dating coach ni Rafael. Ang isang karanasan na iyon ay lumikha ng agarang pag-unawa na lumalampas sa simpleng diskarte. Nakakatawa nga kasi mas bata siya sa akin, pero pakiramdam ko siya ang may fan base at siya ang nagdadala ng crowd, sabi ni Auger-Aliassime bago ang torneo. Ang Canadian World number 4 ay buong pusong tinatanggap ang kakaibang dynamic ng kanilang partnership. Alam niyang siya ang mas naitatag na manlalaro, pero alam rin niyang ang fan army ni Ila ang magiging pangunahing puwersa sa likod ng kanilang takbo. Ang chemistry ay lumalampas pa sa koneksyon sa academy. Ang dalawang manlalaro ay may mga estilong nag-ugnay na perpektong angkop sa na-revamp na mixed doubles format. Agresibong baseline game ni Ila at ang malakas na serve ni Auger-Aliassime ay lumilikha ng isang nakakatakot na kombinasyon. Ang pinaikling format, best of 3 sets na tig-4 na games, may match tiebreak na pumapalit sa third set, ay nagbibigay gantimpala sa mabilis na simula at agresibong paglalaro. At sina Ila at Auger-Aliassime ay binuo eksakto para dyan. Nang tumapak sina Alex Ila at Felix Auger-Aliassime sa court ng Arthur Ashe Stadium, ang atmosphere ay hindi katulad ng anumang nakita ng Open. 23,000 fans ang nagpuno sa pinakamalaking tennis stadium sa mundo at ginawa ng komunidad ng Pilipino ang arena na parang dagat ng pula, puti at asul. Nakakatawa nga kasi mas bata siya sa akin, pero pakiramdam ko siya ang may fan base at siya ang nagdadala ng crowd, sabi ni Auger-Aliassime bago ang torneo. Ngayon, nararanasan na niya ito mismo. Ang Canadian World number 4 ay nakasaksi ng Ila effect mula sa malayo noong National Bank Open sa kanyang sariling bansa, kung saan napuno ni Ila ang 12,500 seat Sobe Stadium hanggang sa kisam sa bawat laban. Pero iba ito. Ito ang Arthur Ashe Stadium, ang pinakamalaking tennis stadium sa mundo, at ginawa itong selebrasyon ng pagmamalaki ng komunidad ng Pilipino. Ang Ila effect ay unti-unting lumalaki buong tag-init. Sa Washington, inilantad ng mga tournament official na hindi bababa sa 80% ng mga ticket request ay galing sa fans ni Ila. Sa Toronto, napuno niya ang bawat session na kanyang nilalaruan. Sa Cincinnati, itinaas ng organizers ang presyo ng ticket ng 70%, pero sold out pa rin ang stadium. Ngayon, nararanasan ng New York ang parehong phenomenon sa mas malaking antas. Ang komunidad ng Pilipino sa New York metropolitan area, na mahigit 200,000 katao, ay dumagsa ng buong lakas. Iwinagayway nila ang mga bandila, sinigawan ang kanyang pangalan, at lumikha ng atmosphere na mas parang homecoming celebration kaysa isang tennis match. Kahit sina Svitolina at Monfils, ang mag-asawang dapat sana ay crowd favorites, ay natagpuan ang sarili nilang naglalaro sa harap ng stadium na halos lahat ay sumisigaw para sa kanilang mga kalaban. Ang atmosphere ay hindi lang tungkol sa ingay. Tungkol ito sa pagkakakilanlan. Para sa Filipino diaspora, kinakatawa ng Ila effect ang isang virtual na tahanan saan man magtipon ang mga Pilipino para panoorin siya. Sa Miami, New York, Melbourne, Dubai, London, at ngayon sa Flushing Meadows, dumarating ang mga Pilipino sa abroad na may mga bandila, karatula, sigaw, pamilya, at teleponong handa sa mga litrato. Nagkikilala ang mga estranyo bilang mga kababayan at sa loob ng ilang oras ay nagiging isang komunidad. Tinanggap mismo ni Ila ang komunidad na iyon. Konsistente niyang binabati ang kanyang fans sa sariling wika sa buong kanyang takbo sa North America. Sa Miami, matapos talunin si Madison Keys, sinabi niya sa mga taga-suporta, "Maraming salamat, mga kababayan." Sa Dubai, matapos ang isa pang gabing laban, mapaglarong sinabi niya, "Salamat sa pagpuyat, mga kababayan." Huwag na kayo. Sa Wimbledon, ang kanyang visor ay may mensaheng Pilipino, kapag lumago, hindi nahihinto.
Ang Ila Effect ay ginawang kuta ng pagmamalaki ng Pilipino ang Arthur Ashe Stadium, at malapit nang malaman ng power couple na sina Svitolina at Monfils kung ano mismo ang ibig sabihin yon. Kaya narating na natin ang sandaling itinayo ni na Alex Ila at Felix Audrey Aliassime mula nang ianunsyo ang wildcard. Isang nakakagulat na tagumpay laban kina Elina Svitolina at Gail Monfils sa kanilang mixed doubles debut sa Arthur Ashe Stadium. Ang panalo ay higit pa sa isang first round na tagumpay. Isang pahayag ito, isang deklarasyon na opisyal ng naghari ang Ila Effect sa The Open, at patunay na ang Filipino-Canadian tandem ay kayang makipagsabayan at talunin ang mga pinakamahusay sa mundo. Ang partnership ay itinayo sa higit pa sa tennis. Parehong may malalim na koneksyon ang dalawang manlalaro sa Rafa Nadal Academy sa Mallorca, Espanya. Nag-aral si Ila ng bahagi ng kanyang development sa prestihiyosong academy, habang nag-training si Audrey Aliassime doon sa ilalim ni Tony Nadal, ang tiyuhin at dating coach ni Rafael. Ang iisang karanasan na iyon ay lumikha ng agarang pag-unawa na lumalampas sa simpleng diskarte. Ang chemistry ng dalawang bituin ay halatang-halata mula sa unang punto. Ang malakas na serve ni Audrey Aliassime at ang agresibong baseline game ni Ila ay perpektong angkop sa na-revamp na mixed doubles format. Ang pinaikling format, best of 3 sets na tig-4 na games na may match tiebreak sa 40 tandang bawas 40 at 10-point match tiebreak na pumapalit sa third set, ay nagbibigay gantimpala sa mabilis na simula at agresibong paglalaro. At eksaktong ibinigay iyon ni Ila at Audrey Aliassime. Mahalagang papel ang ginampanan ng atmosphere sa Arthur Ashe Stadium. Ang Ila Effect ay ginawang dagat ng mga bandila ng Pilipinas at Canada ang pinakamalaking tennis stadium sa mundo. Ang ugong ng crowd ang nagdala sa kanila sa mga mahihirap na sandali at nagtulak sa kanila patungo sa tagumpay. Ngayon, naghihintay ang susunod na hamon. Ang panalo ng laban ay magdadala sa kanila upang harapin alinman sa top-seeded na sina Aryna Sabalenka at Novak Djokovic o sina Leylah Fernandez at